Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Dali na! Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 10:08 sa aga. Dali na! Tukibunta ang Western Visayas. Dali na! Tumiliwon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Dali na! Tukibunta ang Western Visayas. Dali na! Tukibon ang manguga sa rehiyon. Libutong kaibayuon na kasaysayan kakultura. Tukib, Western Visayas. Tukib, Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tugtog alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na! Tukibunta ang Western Visayas. Tukibunta ang Western Visayas. Dali na! Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Naagi sa siyensya at teknolohiya. Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Adlaw sang Miyerkules mga kaabyanan, Pebrero 11, 2026. Isa ka holiday, local holiday. And of course, welcome na sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Ako ang inyong mangin kaupod, ang inyong classmate on air, Hope Torrechante. Sa problema, pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Dali na mga kaabyanan, tukibunta ang banwasang San Joaquin sa probinsya sang Iloilo, ang pinakaulihi nga banwa sa Southern Iloilo. Ibaluon naton ang mga manggad nga ginapabugal sang banwa sang San Joaquin. Ano ba lang nga mga pagkaon ang pwede naton matilawan sa San Joaquin? Ano nga mga lugar ang pwede naton kadtuan, ang mga activities nga pwede naton ma-experience kung ara kita sa banwa sang San Joaquin. And we're very excited kay sini nga aga pag-aupdan kita sang Tourism Officer sang LGU San Joaquin, si Ma'am Jel Laika Sige. But before that, mga kaabyanan, i-highlight anay nato, no? Sining nga adlaw ang Evilio Javier Day. Since today is a local holiday, no? Ang mga lugar, no, diri sa Western Visayas, nag-observe, no, sang holiday para i-commemorate ang death anniversary, no, ni Evilio Javier, ang anay gobernador sang probinsya sang Antique. And bago kita magpadulong sa San Joaquin, malapit lang gid, no, sa banwa sang San Joaquin, ang probinsya sang Antique, mayara sang programa para sa commemoration, no, sang death anniversary ni Evilio Javier. This year, mga kaabyanan, ang 40th, no, nga death anniversary sang death anniversary ni anay Governor
Evilio Javier. Kasaysayan kag kultura. So yari mga kaabyanan, pamatian ta no ang mensahe sang gobernador sang probinsya sang Antique, si current governor no, Paulo Javier. Tuhoy ini mga kaabyanan sa commemoration sang 40th death anniversary ni Evilio Javier. Tulibot ang mga solusyon sa problema, pinaagi sa siyensya kag teknolohiya. Tulibot, halina. Tukibot ta ang Western Visayas. Halina. Tukibot ang namuga. Today, we, the people of Antique, remember and honor Evelio Javier, a proud son of Antique, whose courage, integrity, and sacrifice have shaped our shared history. We remember it not only for the position he held, but for principles he stood for: justice, democracy, and genuine service to the people. His life reminds us that leadership is a responsibility and the public office is a trust that always be exercised with honesty and courage. As we commemorate the Javier Day, we renew our collective commitment to uphold the values he led by, and may we continue to choose truth over fear, service over self, and unity for the greater good of Antique. His legacy lives on in all of us, in every Antiqueño who believes in democracy and works for a better future for our province. Luwig salamat at padayon kita. Today, Nabatian we, mga the kaabyanan people of si Antique, Governor Paulo Javier, ang gobernador sang probinsya sang Antique, sa iyang mensahe para sa 40th death anniversary ni Evilio Javier. Again, sa mga ulihing tubo, most especially, subong nga adlaw is a local holiday, Pebrero 11, bilang commemoration no, sa kabuhi ni Evilio Javier, ang anay gobernador sang probinsya sang Antique. Kabay pa no, ang maayo nga legasiya nga ginbilin sang anay gobernador magapabilin hindi lang sa mga Antiqueño but sa bilog nga mga pumuluyo sa Western Visayas. So kaina mga kaabyanan, before kita nag-start diri sa aton nga programa, may ginhiwat nga replaying kag programa sa EBJ Plaza sa atubang sa Kapitolyo sa probinsya sa Antique. And of course, prior to that, no, may mga pre-programs or pre-activities ang probinsya sang Antique. That includes no, ang commemoration nagsugod sa paghanduraw sa baganihan kung sa diin ang tinutuyo sini i-educate ang mga pumuluyo, especially ang mga pamatanon tuhoy sa kabuhi ni Evilio P. Javier, pati na no, ang iya mga ideals and legasiya. So si Evilio Javier mga kaabyanan, kilalaman no bilang EBJ Ukon Beloy no sa mga former or sa mga Antiqueños, again no, ang former governor sa province of Antique. So ang symposium may ginhiwat man no nga symposium sa province of Antique nga ginaupdan sang Provincial Tourism Office kag sang Department of Education. So gindulong ini sa mga eskwelahan no sa 18 municipalities sa province of Antique. Ang mamugar sa rehiyon, libuton ta, hibalon ta, kasaysayan kag kultura. Philippine Standard Time 10:17 sa aga. Mga kaabyanan, sa aton nga pagbalik ato na nga tukibon ang manggad sang sang banwa sang San Joaquin sa probinsya sang Iloilo. Makaupod naton ang Tourism Officer Designate sang LGU San Joaquin, si Ma'am Jel Laika Sige.
And kung may pamangkot ka mo, no, kay Ma'am Jel, pwede nyo i-comment sa aton nga comment section kay we will try our best, no, nga ma-insert ini sa mga list of questions naton para sa aton nga tourism officer. Perfect gid ini mga kaabyanan, subong nga holiday pa, no, wala sang klase, wala sang trabaho ang iban nga mga mamumugo naton kung mga estudyante naton, ang iban gina-take nilang opportunity nga makalagaw mag-family bonding. So perhaps, no, ang San Joaquin ang mangin destination of choice. So dali na to kibunta ang banwas ang San Joaquin, no? Sa aton nga pagbalik, makaupod na naton live via Zoom si Ma'am Jel Laika Sige, ang tourism officer sang LGU San Joaquin. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang Tukip. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening. My name is Gloria Diaz, Nasa Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at Kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sarap bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sarap bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in Philippine Standard Time 10:23 sa aga. Dali na tukibunta ang Western Visayas, tukibunta ang Banwasang San Joaquin. And as promised, pag-aupdan kita sa Tourism Officer Designate sa Banwasang San Joaquin, si Ma'am Jel Laika Sige. Ibaloon naton ang mga ginapabugal nga tourism products sang Banwasang San Joaquin. Ano bala ang mga initiatives no sang LGU para mangin sustainable ang turismo sa Banwa. I believe no ready na sa aton nga Zoom. Everyone no. Abi-abiyo naton si Ma'am Jel Laika Sige, ang Tourism Officer Designate sang Banwasang San Joaquin. Hi ma'am, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning, Radyo Pilipinas Iloilo. Hello. Yes. Ma'am Laika, we're very excited nga mas kilalaon pagid no ang Banwasang San Joaquin, isa ka matahom nga banwa and nahamtang ini sa Southern Iloilo. But for the first time nga mga travelers, no, mga first time visitors, paano mo bala ma-describe no ang Banwasang San Joaquin sa aton nga mga bisita? So, thank you so much, no, gali sa Tukib for inviting us here to promote our municipality. So, ang San Joaquin, no, makita ini siya sa southern tip of province of Iloilo. So, ang amon nga neighboring municipalities are Miagao and Anini Antique, also portions sang Sibalom. We have 85 barangays and 22 dire are coastal barangays. So the rest no hinterland area na siya and kalabanan gid sang mga mode of transportation namon pakadto sa mga hinterland area is habal-habal. But we have the longest coastline in 1st District of Iloilo, which is 23.5 kilometers. So that is why no maghambal gani nga San Joaquin no ang ginaisip gid permis ang tawo baybay or beaches. So that's why nga we are so proud to say no nga ang municipality sang San Joaquin may ara siya matinlo and crystal clear beaches to offer. So para makalabot diri no may ara kung wala ka mo private vehicles no may ara public vehicles nga either bus or pwede man nga jeep no via Antique or via San Joaquin. Pero no kalabanan nga mga bisita namon nga kadto sa mga beaches is via dao nga series kitang ila ginasakyan kay duwa na ang way pakadto diri sa San Joaquin. May ara kami nga bukid nga way pakadto sa Antique kag may ara man coastal nga way. So kung gusto mo mag-beach no, coastal nga ruta ang imo ginasakyan kag kung sa may babaw naman no diretsyo na siya sa may San Jose. So hindi lang gid namon mahambal nga ang San Joaquin Beach lang ang manami no, but of course the
mountain ranges no nga malabayan mo diri sa San Joaquin. Wow! First question pa lang, doon nainganyo na kami nga magpadulong dira sa may San Joaquin. Actually, ang Radyo Pilipinas, Ma'am Jel, no, twice nga naghiwat sang cultural and team building activity sa Banwasang San Joaquin. And this is my first time, no. Thank you for educating us. Nga ang San Joaquin gali ang may longest coastline sa southern or sa first district sang Iloilo. Yes, so, ma'am. wow. That is something, no? Kay makita man naton kung magpadulong pakadto Cholas, no? Makita naton ang katahom pero- sang beaches, no, sang Banwasang San Joaquin. But Ma'am Jel, no, anong mga experiences nga pwede, no, or activities nga pwede ma-experience ang aton nga mga bisita, no, nga gusto magpadulong sa Banwasang San Joaquin? So sa San Joaquin, no, lain-lain gid ang pwede mo diri ma-experience, ma'am, no. May ara kami nature-based tourism, ecotourism, diving, pilgrimage tourism, and agri-farm. Pero kung allow me to isa-isahon naton, ma'am, no. Sa nature tourism, no, may enjoy mo diri ang kakalain-lain nga beaches, and in fact may ara kami 25 or more beach resorts here sa San Joaquin, and 14 of which no already DOT accredited. So may ara kami diving spots, swimming areas, no, nga ma-enjoy gid sa mga kalabanan nga mga bisita nga mahilig mag-beach. So may ara man kami tourism sites nga pwede ka maka-indulge and reconnect sa nature, like ang Bungyod sa Barangay Bulho, no, ga-offer sila dito sang short trek. And may ara kami dito 360 degrees nga viewing spot, and also Igbulawan Farm sa Barangay Kataan, no, kung sa diin makarelax kagid kung kag makarelax kagid, no, sa manami kag preska nga hangin. Sa ecotourism, no, may ara kami sina ma'am nga 15 marine protected areas. So ang pinakakilala gid subong is ang Kulyatan Marine Protected Area. No, I don't know kung nabatian mo na siya. Yes, napatuan ko na, Ma'am Jel. Ang mga community sang barangay, sila mismo dito ang naga-manage, no, para maprotektaran kag maka-operate ang Kulyatan Marine Sanctuary, but of course with the help of the local government unit. And sa pilgrimage tourism, no, may ara kami duwa ka pilgrimage site, no, kalabanan kadto diri during Holy Week every month of April gid, ma'am, no, diri sa San Joaquin makita ang duwa ka national cultural treasure, no. Ang una ang amon nga Spanish era nga church, the San Joaquin Roman Catholic Church nga na-built pa during 1869, and the other one is the Campo Santo de San Joaquin, built during 1892. So ang amon nga simbahan, no, ginakilala man siya nga National Historical Site, and it was built by the Agustinians. And if you'll visit the place, no, may ara siya ruins sang old convent and the old oven, no. And if you'll visit that place, no, mahambal mo gid nga very historical gid ang area. And aside from that, no, very famous man ang facade sang amon nga simbahan, which is the only church in the Philippines to have this militaristic theme showcasing Spanish victory over Moroccan at the Battle of Tetuan. Kag syempre hindi man magpaurihi ang pilgrimage site nga kilala gid ni sang tanan, no, nga makita ini siya sa Garin Farm Agritourism Park, no, ang Heavenly Scenario, no, which have 480 steps pa kadto dira. And in fact, no, si Garin Farm awarded na siya, no, sa pila na katuig, and lately lang, no, sa 2024 awarded na si Garin Farm pagid, no, nga highest number of tourist arrivals sa bilog nga Iloilo province. And of course, no, puro na attractions ato na ako nahambal, no. Syempre hindi man pwede, no, hindi man makumpleto ang bisita sang aton mga turista kung hindi nandang matirawan ang mga famous delicacies nga ara diri sa San Joaquin, and of course ang mga fresh kag manamit nga mga pagkaon. So may ara kami mga fresh nga mga isda, kay syempre coastal area kami, no, damo gid isda nga pwede mo malabayan diri sa coastline namon. And kalabanan gid nga mga isda diri nga preska is tuna or ang yellowfin, no, kay amo gid na ang damo ang
Yes, damo diri sa San Joaquin. And of course, the seasonal fruits like kamunsil, siriguelas, atis, and of course, no, hindi gid madura ang famous bandi sa barangay Kianan. So I can say, ma'am, no, halos tanan gid nga mga attractions or halos tanan nga mga tourism establishments diri sa San Joaquin must try and must visit gid. Wow, do ka holistic gali no sang tourism dira sa may banwasang San Joaquin kay Reef to Regis no. Halin sa kadadalman sang kadagatan padulong sa kabukiran no. May ginapabugal nga manggad ang banwasang San Joaquin. And mapalaron ako kay halos tanan nga na-mention ni Ma'am Jel na experience ko no, sa banwasang San Joaquin. That's why I'm very excited nga ma-share man diri sa programa ang banwasang San Joaquin. Yung ano sinino ang benefit sa aton nga programa is for first time travelers no, mga wala pa nakakilala sang San Joaquin nga gusto maka-experience sang bag-o no diri sa probinsya sang Iloilo. Na-mention mo kaina Ma'am Jel no ang simbahan and also ang Campo Santo no. May mga historical ano sila historical significance. So paano naton na-preserve Ma'am Jel no ang edipisyo no o kon ang simbahan mismo kag ang Campo Santo nga ginapabilin nga ang iya historical value and at the same time maintindihan sa aton nga mga pamatan-on most especially ang ilang importance no. Well, of course, ma'am, no, wala lamang gid kami naga-focus sa mga like sa church namon and the Campo Santo ang iyang history, but also all throughout the history gid sang San Joaquin kag kung ano gid ang amon nga culture and the traditions no, and to preserve kag mapadayon ang kultura kag ang heritage sang banwa no. I think very challenging gid ina kay syempre hindi lang kami ang dapat mag-obra sini, but all the San Joaquinhons no i-involved namon. So ang amon na ginobra no kinanglan nga ipabalugid namon sa tanan no ang importansya gid sang amon kultura, and that's why last year sang 2025 together with our municipal administrator, also culture expert and NCCA scholar Mr. John Fitzgerald Secondes, and sa help man sang local youth development officer Sir Earl Napaw, the tourism team, and the support man kang aton nga mayor nga si Attorney Joe Abad Lazaro Jr. no, we conducted lecture regarding the history of San Joaquin no, and also the Barter of Panay, which is our culture and tradition no. Gin-involved namon sa lecture ang mga students, mga high school students, integrated schools, teachers, and the whole community, no? And I think sa mga amon nga mga program, no, mas ma-preserve naman ang kultura kag ang history sang amon nga banwa. And in fact, no, every January ginahiwat man namon ini si bayluhay namon to commemorate the landing of Borneans and the Barter of Panay, to continuously practice and appreciate the culture kang amon nga banwa. And also naga-tap man kami sa mga agencies like NCCA and NRCP or DOT no, para mas mabuligan kami to preserve ang mga ari diri sa San Joaquin. Ma'am, kaina may na-mention ikaw nga mga resorts, no, establishments dira sa may banwasang San Joaquin. Some of them DOT accredited na. Kabalaan nato ng significance no, kung ang isa ka establishment DOT accredited no, mas may credibility no sa aton nga mga turista no. So paano naton gina-encourage ang aton nga mga resorts no, mga establishments, tourism establishments sa San Joaquin nga magpa-accredit no sa Department of Tourism? So as of now, ma'am, DOT, no, may ara na kami, nag-conduct na kami sang training na i-adapt namon tani ang ordinance nga like hindi magid pag-i-force i-inganyo ang mga tourism establishments no to para magpa-accredit sa Department of Tourism. Pero
wala man namon sila gina push through gid kay may mga standards nga ginamit, but nami lang sa mga tourism establishments diri sa San Joaquin, no, willing gid sila mag-improve kag willing man sanda mag undergo sa mga guidelines nga ginasunod for accreditation, and ginapaintindi man namon sila, no, we have may mga officers kami sa San Joaquin Resorts, no, ginapaintindi gid namon sa ila kung ano ka importante nga magpa-accredit ka sa DOT kay mas madamo gid ang benefit kag mas damo projects or mas ma-promote pagid ang ilang establishments kung accredited sila sa Department of Tourism. Ma'am Jel, I don't know kung may ara ka subong sang data, no? But may we know kung pila na ayhan yung partial nga tourist arrival sang Banwa sang San Joaquin, no, for year 2025, no? I don't know kung nakatapos na kamo consolidate, no, sang tanan nga datos. Yes. But please, no, share sa aton pila ayhan ang nabalhag nga tourist arrival sang Banwa sang San Joaquin for year 2025. So kung i-compare naton siya, ma'am, no, kay lately lang kami nag-submit sang amon data sa may Department of Tourism. So sa 2024, no, may ara kami tourist arrivals, like hindi lang ko ka-specific sa mga butal, pero nasa 216,000 ang tourist arrivals sa 2024, and we are so glad nga sa 2025, no, this last year, and we submit our report last January, no, nakalabot kami 280 plus thousand sa tourist arrival data sa San Joaquin. So I think good na siya nga nagdugang ang visitors, number of visitors diri sa San Joaquin. Di nyo gina-attribute, Ma'am Jel, ang rason, no, kung nga nagtaas ang nagligad nga tuig ang tourist arrivals sang Banwa sang San Joaquin? So I think kay nagdugang kami, ma'am, sang tourism establishments kay sang 2024, do around 24 establishments lang kami, and this 2025, no, nakalabot na kami 30 establishments, and not all nagasubmit gid man sang ilang tourist arrivals, pero siguro grabe gid ang batak sang visitors bulan sang May and April and May, every vacation. And of course hindi gid madula nga ang amon nga Garin Farm, no, grabe gid ang bisita namon sa may Garin Farm, and in fact, no, sila gid permi ang naga-top 1 sa highest number of tourist arrivals. Perhaps, no, sa tion sang Holy Week nagalabay, no, ang aton nga mga turista kay nagabisita iglesia, isagid, no, ang simbahan sa San Joaquin sa mga ginakapadulungan sa mga deboto naton or mga parishioners naton. Ma'am Jel, no, may breakdown ayhan ang LGU kung pila bala yung sa domestic, no, pila ang sa foreigners naton nga nagbisita, or may ara ka mo data ayhan, no, nga nagpadulong day visitor or overnight visitor dira sa may Banwa sang San Joaquin last year, no, 2025. Actually, no, wala lang ko subong dala, pero may ara kami na, ma'am, nga report nga gina-separate namon ang domestic kag gina-separate man namon ang foreign visitors. And also ang mga nagatulog diri sa San Joaquin, like overnight stay, no, may ara man kami na report. And I can say nga ang foreign visitors, no, nagdamo man siya, kay ang last nga visit ko sa 2024, no, ano lang siya, gamay lang katama ang foreign visitors, pero subong na nakalabot na kami thousands nga foreign visitors sa 2025. Siguro this time, Ma'am Jel, no, ipabalo naton sa mga pumuluyo, sa mga San Joaquinhon, sa mga Ilonggos nga nagapamati, no, anong mga programa sang Banwa sang San Joaquin, no, para mangin sustainable ang turismo sang Banwa? Anong yung mga initiatives nga gina-implement, no, sa karon dira sa may Banwa sang San Joaquin? So sa tulad, no, ang handom gid sang local government unit
nga kag ang ginakampanya gid sang amon nga mayor nga mangin tourism capital of the South ang San Joaquin. Wow. So gusto gid namon nga ang syempre damo bisita, no? Pero gina-make sure gid namon nga may nga balanse gid ang tanan, no? So ginaduso namon ang mga lugar like ang amon nga mga MPAs, no? We have 15 marine protected areas, no nga mangin community-based ecotourism site kay ang amon nga marine protected area diri sa San Joaquin is a good representation of sustainable tourism. Kay ang naga-benefit dire no ang community mismo, but at the same time no naprotektaran man ang marine biodiversity sang lugar. And we also have these ordinances establishing these marine sanctuaries diri sa may San Joaquin. So, actually, no, damo pa di ang mga projects, ma'am, no? I-share ko lang, no, ang projects and programs ng local government unit. And, syempre, kay may mga potential and emerging tourist attractions kami dire, like sa mga bukid nga area, like may mga caves, falls, no, we don't want man nga i-public pa ini as of now, di pa namon siya gusto nga i-promote, but we are planning to make it as a community-based tourism site kay para maprotektaran ni at the same time no maka-benefit man ang pumuluyo dito. And isa man sa ginalauman sang Banwa nga makaubra man kami sang tourism circuit diri sa may San Joaquin kay para nga tanan no ma-enjoy sa mga bisita kag ang mga local businesses nato no maka-benefit man no kay kung damo bisita kung raka bisita no raka gid ang chance nga maka-income gid ang aton nga mga local businesses. And interestingly, Ma'am Jel, no, sa pagpamati ko sa imong mga sabat, no, nakalinya man siya sa mga programa sa Department of Tourism Region 6, no, yung mga tourism circuits, no, yung community-based tourism. So, dako nga bagay no nga ang LGU San Joaquin nasa right track no when it comes to tourism. And kaina, by the way, Ma'am Jel, nakita ko sa inyo nga video nga ginapasa no. May nakabutang nga word nga ihoy. Ano ba lang buot silingon sang ihoy, which is nakakot no sang akon nga attention. So ang ihoy, ma'am, no, it's like cheer. Though sa iba mabuhay like that. Pero diri sa San Joaquin, ihoy means parang kung grateful ka, 'di ba, iba naga-clap, pero sa amon niya ihoy. Wow. So it's like a cheering. Oo. Wow. And in fact, no, nasa ordinance na siya na official tagline sang San Joaquin, Ihoy San Joaquin. Wow, kung may kruhay ang Antique, may ihoy. Oo, ang may anak kami, Banwa Ihoy, San San Joaquin. Wow, that's interesting, no? So, at least ako, no, nga hindi ko taga San Joaquin, pero damo na ako na hibaluan, no, sa Banwa bangod sang ininga programa, no, because of you, Ma'am Jel, no, sa imo nga pag-educate sa amon diri sa programa. So siguro this time, Ma'am Jel, no, imbitahan ang aton nga mga tagpalamati, no, mga bisita naton ang kutob nga makabati sang sininga programa nga magbisita sa Banwa sang San Joaquin. So always gidya naman, ma'am, no, ginahambal, no, do naging tagline pag gidya naman ang sara sa mga ginahambal naman pirmi sa mga bisita. So dali kita sa Banwa kang San Joaquin, Banwa nga marapit sa tao, nga may bulawanon nga gugma. So this promotes not only the tourism establishments or the tourism industry that we had, but also to show how we value and care for the people of San Joaquin. So we prepared this music video titled Dali Kita. It was composed by the local composers ng San Joaquin and ginkanta man ni siya sa mga local singers naman. So sa mga viewers and listeners, nung pamatian gid natin kaglantawon ang manami nga Banwa kang San Joaquin. And for sure nga kung magkadto kamo diri sa San Joaquin, no, at ipanon gid kamo kang amon nga kang mga San Joaquinhon kag hindi gid kamo maghinulsol. And also, ma'am, no, i-add ko lang, no, for more informations and
updates about San Joaquin, no, please follow, no, sa tanan nga nagapamati Yes. and nagalantaw, no, please follow our page, Municipality of San Joaquin, and we are going to launch our own Facebook page, San Joaquin Tourism, no, dito kami mabira-bira promote sa amon mga tourism establishments sa San Joaquin, no. That's all, ladies and gentlemen, no. Thank you so much, ma'am. And enjoy naton ang video nga preparar sang amon nga banwa, no? Ihoy San Joaquin. Yes. But before naton i-play, Ma'am Jel, no, gusto ko man magpasalamat sa imo sa tion nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas. Thank you so much sa imo nga tiyempo. Bisan holiday, ginhatagan mo ako diri sang time nimo, no, sa Radyo Pilipinas. Mabuhay ang banwa sang San Joaquin. Mabuhay. Yes, mabuhay ang turismo sang San Joaquin. Madamo gid nga salamat, Ma'am Jel. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And Ihoy San Joaquin, thank you so much. Yes, Ihoy, San Joaquin. And speaking of San Joaquin, mga kabiyanan, no, ang yari lantawan naton, saksihan naton ang Dali Kita music video, no, sa Municipality of San Joaquin nga ginpreparar, no, sang LGU and of course sang Municipal Tourism Office. Ihoy San Joaquin! Ihoy San Joaquin! Dali kita, malangot sa aming banwa. Sa banwa kang San Joaquin, sa lugar ko diin ako naghalin. Dali kita, liputon ta, ang mga manggad kang among banwa. Dali kita, iririmaw ta. Tukaw balas sa simbahan kang San Joaquin, kinputihan sa paghorma nga sa chorals maghalin. Nakapagkit ang maragtasan nga rendisyon diretuan, manggat nga ginahalungan kag bugalgit kang tanan. Dali kita, dulhog kita sa amon kampusan ko, kung tumugid makita kanami kang amon patio. Kapareho kang pagbutlak kang adlaw sa sidlanan, nagadugang ang kaaniyag kadagsad ang bulan. Dali kita, malangot sa amon banwa. Sa banwa kang San Joaquin, sa lugar ko diin ako naghalin. Dali kita, liputon ta, ang mga manggad kang amon banwa. Dali kita, iririmaw ta. Nakakita ka rin balak, pagdamag kang mga isda, sa binit kang baybayin, kanami kun mag-alsa. Dali kita, peteng kita, may sahit ko sa punta, kinugyaw kang katauhan, kay rakugin ang grasya. Kanami kang paray sa taramnan, dupoy-dupoy kang hangin sa kabukiran, malinong nga palibot kag matawhay imugid mapatiragan. Yeah! Dali na, malagot sa manamigong nga banwa, lugar ko sa
makita ang mga isda. Sabay bayuga po kaya kung magagsa. Mabuhat na balay-balay sa binika, bye-bye. Nalihagado to sinunoy kag si Inday. Natasuta ang bukid matupad sa pawikanan. Tiruwi ang matapos ka pati kagyanan, yeah. Payapitan ta, sa ragweras ka kamusin na bukagan. Sa sityo ka kapitulan, pwede makapitan. Lugar nga naging pugatan ka mga bawi ka. Halipamiesta ta, sa pulang nga inero. Saksihin ko sumay ka ba, kakarmo po pas kabayo. Ang pabaylo kang panesa sa dukha bulawan. Sa bano ka sa dokin, imugid ka masaksihan. Dali kita, malago ta sa among banwa. Sa banwa kang San Joaquin, sa lugar ko din ako naghalin. Dali kita, haliputong ta, ang mga magat kang among banwa. Dali kita, iririmaw ta. May Buhay Festival, Ihoy, San Joaquin. San Joaquin Festival, Ihoy, San Joaquin. Sumay Festival, Ihoy, San Joaquin. Sinyo sa Tolino, Ihoy, San Joaquin. Dali kita, malago ta sa among banwa. Sa banwa kang San Joaquin, sa lugar ko din ako naghalin. Dali kita, haliputong ta, ang mga manggat kang among banwa. Dali kita, iririmaw ta. Dali kita, tingog kita, ipabugal atong banwa. Banwa nga matauhay, malinang kag masadiya. Dali kita, tungkit niya, bulawanan niya karaian. Walang gaong San Joaquin, Ihoy, San Joaquin. Inyo nakita mga kaabyanan ang promotional video no sa banwa sang San Joaquin kung sa diin makita ang mga manggad nga ginapabugal sang banwa halin sa kadadalman sang dagat padulong sa mga kabukiran. Ara man no ang festival sang banwa. So, dali na, kadto kita, lagawon ta ang banwa sang San Joaquin. Dali na! Ihoy, San Joaquin. Amo nang pinaka-bago ko nga na balaan subong, no, ang Ihoy, San Joaquin. So, tatak na, no, sang banwa, ang Ihoy, just like Cruhay, sang province of Antique. By the way, no, ang banwa sang San Joaquin, hindi lang puluyan, no, sang mga tourism products, no, mga nagkalain-lain nga mga tourism products, tourism establishments, no? But can I just say, no, nga ang banwa sang San Joaquin puluyan man sa mga artist. Kay may mga na-meet ako, no, nga mga artist, day Sir Mumu Dalisay, si Sir Setubal, no, ang mga pride, no, sang banwa sang San Joaquin. Timely man, no? Because this month of February, ginasaulog naton ang National Arts Month and ang panwasang San Joaquin may mga ginapabugal nga mga artist. So, that's it mga kaabyanan, no? Ang oras sa Radyo Pilipinas, 10:55 sa aga. Madamo gid nga salamat kay Ma'am Jel Laika Sige, no, ang Tourism Officer Designate sa banwa sang San Joaquin, and also shout out, no, sa LGU San Joaquin and sa mga pumuluyo dira, no. Maayong aga sa inyo. Gusto man naton nga pasalamatan mga kaabyanan ang mga nagtutok sa Radyo Pilipinas Iloilo sa 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo kag sa Facebook Live, no, sang Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you man sa aton nga mga katuwang technical diri sa studio si Sir Vermor Aventura kag sa transmitter Sir John Magallanes. Mga kaabyanan, buwas nga episode sang Tukib bantayan naton, no, ang aton nga hinon-anon with the President of the University of Antique and BJMP, no, sang San Jose de Buenavista. Aton ibaloon ang Project Hope, no. Ano bala ining Project Hope? Bantayan buwas nga adlaw sa programa Tukib.
Manabong gid nga salamat mga kaabyanan, ini si Hope Torrichante, kaginiang Tukib. Dali na, Tukib untang Western Visayas. Dali na, Tukib ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Dali na,